Kumusta na mga master? Pasensya na kung ngayon lang ako nakabalik, nasira kasi cellphone ko kaya hindi na ako nakapag-upload. Buti nakabili ako ng mumurahing cellphone, at kahit medyo mahina ito, at least makaka-upload. Sit back ulit mga master at itutuloy natin ang storyang ito. Maraming salamat parents sa suporta. Ang mayaman kong asawa. Kabanata 2571, hindi inaasahan. Nakakatuwa. Sabay ba silang mamamatay? Sa sandaling ito, sa mundo ng mga nabubuhay, ang kaharian ng mga santo na puno ng isang napakalakas na malademonyo na chi ay naglabas ng isang napakalaking alingawngaw. Tila nagising ang isang higanteng halimaw. Ito ang kaharian ng lahing halimaw na si Saint Shimoji, na siya ring Panginoon ng Eye of Destruction. Ang kanyang napakalaking katawan ay nakatayo sa kaharian ng mga santo. Sa sandaling ito, nanginig ang mga puso ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa kaharian ni Shimoji. Sila ay ipinanganak sa kaharian, at ang mga nabubuhay na nilalang na ito ay hindi nakikita si Shimoji. Naramdaman na lamang nila na isang makapangyarihang nilalang ang nagising sa dilim na tila isang buhay na nilalang sa mundong ito. Halos lahat ay nakakaramdam na sa pag-iisip ng nagising na pag-iral na ito, sila ay magiging abo. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga sugat ang bumalot sa napakalaking katawan ng halimaw sa kahariang santo na ito. Ang mga sugat sa kanyang balat ay magkakapatong-patong at naglalabas ng kakaibang madilim na liwanag. Ang ilan sa mga sugat na ito ay napakalalim na nakikita ang mga buto, habang ang ilan ay nasa buong katawan niya. Ang dugo ay tumigas at naging mga itim na marka na parang ang kanyang katawan ay binubuo ng mga labi at pagkawasak mula sa mga labanan. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay nasa kanyang nakakakilabot na mukha, ang bola ng kanyang kaliwa ay tila nabunot sa isang kakilakilabot na paraan. Kapansin-pansin ang mga buto at ugat sa tabi ng mata. Habang humahakbang siya pasulong, nilisan ng kanyang katawan ang kaharian ng mga santo, at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kaharian ng mga santo ni Chen Shuang. Habang paalis siya, ang nakakatakot na presyon sa puso ng mga nabubuhay na nilalang sa kanyang Saint Kingdom ay tuluyang naglaho. Hindi mabilang na mga nilalang ang lumitaw sa kaharian ng mga santo ni Chen Shuang. Nakatingin sila sa nakakatakot na enerhiyang natipon sa kaharian. Ang enerhiyang ito ay nagdulot pa ng malalakas na kulog at patuloy na natipon sa kalangitan. Ang mapanirang banal na enerhiyang ito ay sapat na upang sirain ang isang buong mundo sa ilalim. Tungkol naman sa kaharian ni Ziyang, na napakalayo, ay handang-handa na ring tanggapin ang atake ng Saint Kingdom ni Chen Shuang. Nakatitig siya sa mapanirang enerhiya, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pambihirang kaseryosohan. Gayunpaman, isa lamang itong tame time na pagpapahayag, at ang kanyang kaharian ay mas makapangyarihan kaysa sa kabilang panig. Walang gaanong kasanayan sa isang sagupaan sa pagitan ng Saint Kingdom. Iyon ay ang paggamit ng kaluluwa ng isang tao upang magamit ang kapangyarihan ng kaharian ng mga santo. Katumbas ito ng isang sagupaan sa pagitan ng mga kaluluwa, at wala ng pagbabalik. Ang kailangan niyang pagtuunan ng pansin ay ang mga makamandag na ahas na nagkukubli sa paligid. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga matingkad na bitik ang lumitaw sa katawan ni Saint Chen Shuang sa ibabaw ng mahiwagang Heavenly Sword Sect. Naramdaman na ng ating mortal na katawan ang enerhiya ng naipon nitong Saint Kingdom. Ang napakalaking enerhiyang ito ay hindi kayang tiisin ng mortal na katawang ito. Itinaas ni Chen Shuang ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang kaharian ng may naguguluhang ekspresyon. Dapat ay matagal na siyang namatay. Ang dalawang binata na pumasok sa landas ay bata pa at puno ng sigla at napapaligiran ng malabong kagubatan ng lahing halimaw. Hindi nila kayang labanan ang madilim na enerhiya. Kahit na nasa tabi nila ang kanilang Panginoon, hindi niya sila mailigtas. Nang panahong iyon, ang dalawang binata ay labis na nawalan ng pag-asa, ngunit nang siya ay magising, natagpuan niya ang kanyang sarili na naligtas. Isang lalaking nababalutan ng gininto ang liwanag ang nagsabi sa kanya ng may mainit na ngiti. Hindi dapat ako nagpakita rito, pero binibigyan kita ng pag-asa ngayon. Sa hinaharap, kung maaalala mo ang nangyari ngayon at kikilos ayon sa gusto ng iyong puso, maaari ka ring mag-iwan ng binhi ng pag-asa. Nag-iwan siya ng isang hindi maipaliwanag na pangungusap at naglaho. Ako, si Chen Shuang, ay nasa daw ng mahigit 6,000 taon.
Paano ako maaayos ng iba? Ginamit ko ang kapangyarihan ng santo ng aking mortal na katawan upang paikliin ang tatak ng pagbabalik ng langit upang bayaran ang karma at protektahan ang buhay ng iyong inapo. Pero, hindi lang sa kanya ako may utang na loob, pati na rin sa mga kaibigan niya. At isa ring paliwanag para sa lahat ng nasa Mysterious Heavenly Sword Sect. Nakita mo na ba ang mga pagbabago ngayon? Sino ka ba talaga? Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Chen Shuang habang ang kanyang katawan ay biglang naglaho. Kasabay nito, isang sinag ng enerhiya ang sumilay sa kalangitan mula sa kanyang Saint Kingdom. Ang malungkot na kaharian ng santo ay ganap na nagliwanag sa paglitaw ng pagsalakay na ito. Tila ng inig ang langit at lupa. Ang kapangyarihang ito ay parang nagliliyab na kidlat na palm unit sa kalangitan, agad na nag-alis ng lahat ng kadiliman. Ang nakakatakot na kapangyarihang sumabog mula sa kaharian ng mga santo ay naging sanhi ng marahas na pagbaluktot ng hangin sa mundo ng mga santo, nagsanib puwersa ang mga apoy at kidlat, na bumuo ng isang walang hanggang sakuna. Maging ang lupa, na kasing tigas ng itim na bakal, ay nagsimulang manginig. Ang mga bundok ay nanginig, at ang lupa ay tila nayanig na parang lindol. Hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang pumulupot sa mundo ng santo at ng inag. Hindi nila alam kung bakit ang pinakamatigas na mundong ito sa San Sinocob ay makakaranas ng ganitong nakakatakot na mga kaguluhan. May ilang nabubuhay na nilalang na narito na sa loob ng 2 panahon, mula sa kataas-taasang Diyos ng banal na lupain hanggang sa panahon ng paglipol. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam sila ng ganitong takot. Biglang nagpakita ng nagtatakang ekspresyon ang seryosong mukha ni Ziyang, kasama na ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa malapit. Hindi nangyari ang eksenang inaasahan ng lahat. Hindi naganap ang labanan sa kaharian ng santo. Ang enerhiyang iyon ay hindi bumagsak patungo sa kaharian ni Ziyang. Sa halip, direktang binomba nito ang kristal na pader sa pagitan ng mundo ng santo at ng mundo ng tao. Habang bumababa ang enerhiya, lahat ng bagay sa paligid ng enerhiya ay naging kawalan. Ang mga pagbabago-bago ng enerhiya na inilabas ng nakakatakot na pag-ataking ito ay tumama sa lahat, at walang makakatagal dito. Bang! Isang butas na kasinlaki ng kamao ang lumitaw sa pagitan ng 2 mundo. Sa isang iglap, ang banal na enerhiya sa labas ng 18 kaharian ng santo ay dumaloy pabalik na parang tubig dagat at sumulong patungo sa mundo ng mga tao. Sa sandaling ito, matapos makapasok ang banal na enerhiya sa mundo ng tao, tila kakaiba ang pagbabago sa buong mundo. Ang buong landas ng langit ay unti-unting pumipilipit at nagbabago, at hindi mabilang na makikinang na ilaw na kahawig ng mga paputok ang patuloy na kumikinang sa malayong liwanag ng mga bituin. Ang dating payapang lupain, mga bundok, at mga lawa ay nagsimulang maglabas ng mahiwagang panloob na chi. Ang mga halaman ay lumago ng masigla, at ang mga bulaklak, halaman, at mga puno ay nagsimulang magpakita ng mga pambihirang kulay. Lahat ng naglilinang ay biglang nakapansin ng kakaiba matapos nilang masipsip ang espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. May ilang makapangyarihang nilalang sa sangkatauhan, sa lahi ng demonyo, sa lahi ng halimaw, at sa lahi ng multo. Nagpapakita sila ng mga senyales ng paggising. Ang mga makapangyarihang nilalang na ito ay orihinal na nililimitahan ng mahalagang enerhiya ng langit at lupa. Hindi sila ganap na magising sa mundo ng tao o makapasok sa mundo ng mga santo. Maaari lamang silang umasa sa mahabang panahon ng pagtulog sa taglamig upang mapanatili ang kanilang estado. Sa sandaling ito, sa harap ng pagbabagong ito, tila nagsimula na silang magising. Nababaliw na ba si Chen Shuang? Sa sandaling ito, buong santo ay mukhang galit na galit. Maging ang natitirang 6 na santo ng sangkatauhan ay mukhang hindi nasisiyahan. Marahil ay maiintindihan pa rin nila kung sina Chen Shuang at Ziyang ang nagsimula ng labanan sa pagitan ng mga kaharian ng mga santo. Ngunit sa sandaling ito, sinira ni Chen Shuang ang daanan sa pagitan ng 2 mundo, na naging sanhi ng agarang pagdaloy ng banal na enerhiya ng buong mundo ng mga santo patungo sa mundo ng mga tao. Ang pinagmumula ng kapangyarihan para sa 18 kaharian ng santo ay nagmula sa mundo ng mga santo sa labas ng kanilang kaharian. Kabanata 2572, ang pag-uudyok sa kaluluwa.
Ang mundo ng mga mortal ay dapat na siyang pinagmumula ng kapangyarihan. Ang mga kilos ni Chen Shuang ay tunay ngang nakaapekto sa lahat ng mga santo. Ginambala ni Chen Shuang ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo. Natatakot ako na kahit ang banal na ikapitong antas ay mapapansin din ang mga pagbabago rito. Seryosong sabi ni Su Xinghe. Nagsimula nang magbago ang mundo ng santo. Natatakot ako na baka mabura nito ang kaluluwa ni Chen Shuang. Sabi ni Shen Xiao nang may mapait na ngiti. Pagkatapos niyang magsalita, nagtipon ng maitim na ulap ng siksikan, parang isang umiikot na itim na kurtina na bumabalot sa buong kalangitan, na tumatakip sa sikat ng araw at pag-asa. Ang maitim na ulap ay kumikislap na may pulang ilaw na parang mga mata ng isang diablo na nakatitig sa kaharian ng mga santo ni Chen Shuang, na naging dahilan upang makaramdam ang mga tao ng lamig mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Isang kidlat mula sa banal na parusa ang biglang bumagsak at tumama sa kaharian ng mga santo ni Chen Shuang. Kumalat ang nakakatakot na kapangyarihan mula sa kanyang Saint Kingdom at pumatay sa hindi mabilang na mga nilalang sa paligid. Maging ang mga nakatagong santo, tulad ni San Shimoji at iba pa, ay umatras ng walang ingat, sa takot na maapektuhan sila ng banal na parusang ito. Habang bumababa ang banal na parusang ito, tila bahagyang nanlabo ang buong kaharian. Sa loob ng kaharian, isang napakalakas na soul power ang muling sumabog. Ang pag-agos ng kapangyarihang ito ay dumaan sa butas na sumabog at pumutok sa lokasyon kung saan nawala ang mga koordinasyon ng mahiwagang langit na swordsek. Sa isang iglap, ang nakakatakot na kapangyarihan ng kaluluwa ng mga santo ay nahati sa libu-libong banal na apoy. Ang mga apoy na ito ay naglabas ng nakasisilaw na liwanag at umiral sa banayad at masalimuot na mga disenyo, nakahawig ng isang serye ng mga mahiwagang heraldriya. Habang dumadaan ang mga banal na apoy na ito, tila mayroon silang sariling mga kagustuhan. Pinaikot nila ang napiling kaluluwa at nag-iwan ng marka sa katawan ng kaluluwa. Sa sandaling ito, biglang nanginig ang katawan ni Immortal Crane habang nakatitig siya ng mataman sa banal na apoy na pumuno sa kalangitan. Patuloy na lumaki ang mga hibla ng banal na apoy sa harap ng kanyang mga mag-aaral, malinaw na ipinapakita ang banal na inskripsyon at huwaran sa harap niya. Biglang lumitaw ang kaharian ni Chen Shuang sa kabilang mata niya, at ang mga rune sa paligid ay unti-unting lumaki para kay Immortal Crane. Nang sukdulan ng pinalaki ang dalawa, malinaw silang iniharap sa harap niya. Ang mga banal na apoy at ang mga rune ng Saint Kingdom ni Chen Shuang ay magkapareho. Napakagaling! Napakagaling! May isang baliw talaga sa mga santo ng sangkatauhan. Isinakripisyo niya ang buhay ng kanyang santo para mabigyan ng marka ng kaharian ng mga santo ang mga kaluluwang ito at maakit ang mga kaluluwa ng mga taong ito papasok sa kaharian ng mga santo. Ganon ka ba Katie, wala na hindi ka makikinabang sa iba? Tumawa ng baliw si Immortal Crane, at ang kanyang mahabang buhok ay sumayaw sa hangin na parang ulupong. Naguguluhan ang mga ekspresyon ng lahat ng tao sa paligid niya. Kasama na rito ang antas ng santo, at hindi nila maintindihan ang sinasabi ni Immortal Crane. Hahaha, narito ako para bigyan ka ng magandang kapalaran. Kung masasakop mo ang kaharian ni Chen Shuang at maging isang santo, dapat mo akong alalahanin, ang Immortal Crane. Biglang iniunat ni Immortal Crane ang isang kamay. Nang siya ay nakaunat, sa sumunod na sandali, isang napakalaking palad na bumabalot sa langit at lupa ang lumitaw sa mahiwagang heavenly swordsek halos sabay-sabay. Naramdaman din ng maraming enerhiya ng santo ang pagbabagong ito. Ang libu-libong banal na apoy na ito ay kumakatawan sa libu-libong kredensyal para makapasok sa kaharian ng mga santo ni Chen Shuang. Wala silang kapantay, higit pa sa anumang sukdulang kayamanan. Nako, baliw ka. Ganito na baka baliw ang lahat ng tao. Pulong ni Saitegarba. Walang sino man ang umaasa sa napili ni Chen Shuang. Ginamit niya ang sarili niyang buhay upang dalhin ang mga kaluluwa ng libu-libong taong namatay sa mysterious heavenly swordsek patungo sa kanyang Saint Kingdom. Kasabay ng pag-iling ng ulo, itinaas niya ang kanyang kamay at ginawa ang hakbang. Ang mga santong ito ay palihim na hindi lumaban at itinoon ang pansin sa lahat ng banal na apoy. Sa tuwing makakakuha sila ng bakas ng banal na apoy, maaari silang magpadala ng isang tao sa kaharian ni Chen Shuang.
Kahit hindi personal na makakapunta ang santo, kung makakapasok ang kanilang mga kinatawan, makakakuha rin ito ng sapat na benepisyo para sa kanila. Ang akumulasyon ng kapangyarihan sa kaharian ng santo ay tumagal ng daan-daang taon. Kahit na makakuha sila ng kaunting enerhiya mula sa kaharian ni Chen Shuang, mapapabuti rin nito ang kalidad ng kanilang Saint Kingdom. Bam! Gusto mo pa bang lumaban? Isang demonyong santo ang humawak ng 12-dosenang kaluluwa sa kanyang palad at nagpakita ng isang nakakatakot na ngiti. Ito ang santo ng lahing demonyo, ang mangkukulam na Esmeralda. Ang kanyang malademonyo na anyo ay pinagsama ang isang ulo ng tao at katawan ng isang ahas, at nakasuot siya ng belo sa kanyang mukha bilang tao. Sa isang iglap, tuluyan niyang nilipol ang kaluluwa, at ang banal na apoy ay namatay kasabay ng pagkawasak ng kapangyarihan ng kaluluwa. Nagpakita ito ng nagtatakang ekspresyon. Sa sumunod na sandali, isang mapaminsalang pagbabago ang biglang sumabog sa kamay nito. Ito ang pagsabog ng bakas ng kaluluwa ng santo. Ang pagsabog ng enerhiya na dulot ng pagsira sa kaluluwa ay bumuo ng isang marahas na bagyo. Ang bagyo ng enerhiya ay kumalat kasama ang pinakamakapangyarihang nilalang sa gitna, nilamon ang lahat ng nasa paligid nito. Agad na naglaho ang clone ng mundo ng tao ng demonyong santo. Kahit na ito ay isang pagsira lamang sa sarili ng kahit kaunting bakas ng kapangyarihan ng kaluluwa ni Chen Shuang, sapat na ito upang sirain ang katawang kanyang pinatatag sa mundo ng tao. Sa sandaling iyon, sa mundo ng mga santo, galit na umungol ang Santo Supreme ng lahi ng mga demonyo. Ang pagsira sa sarili na iyon ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong agawin ang marka ng banal na apoy. Ikaw G, ang gago. Ang mga bakas ng banal na apoy na ito ay nag-ugat at sumibol na nang pumasok ang mga ito sa kaluluwa. Gusto mo talagang sakupin ang banal na apoy na ito sa pamamagitan ng pagbure sa kapangyarihan ng kaluluwa. Ang Saint Supreme ng kabilang lahi ng demonyo, na muntik ng madamay, ay suminumpa ng malakas, ngunit ang mga kamay nito ay hindi tumigil sa pagkapit sa banal na apoy na lumalangoy sa hangin. Tila may kanya-kanyang iniisip ang mga banal na apoy na ito at mabilis na naiwasan ang mga kamay ng mga santong ito. Dahil taglay nito ang kapangyarihan ng Saint Realm, kahit ang mga saint na ito ay kinailangang gamitin ang lahat ng kanilang lakas para mahuli sila. Pinili ng mga banal na apoy na ito ang kanilang mga kaluluwa sa himpapawid. Sa loob lamang ng ilang segundo, libu-libong banal na apoy sa himpapawid ang nakapili na ng kanilang mga hukbo. Iilang marka na lamang ng banal na apoy ang natira sa hangin, at ang iba ay matagal nang nahulog sa mga kamay ng iba't ibang santo. Sa isang partikular na lugar, nakahawak si Immortal Crane ng 12-dosenang Divine Flames. Bigla, isang banal na liwanag ang lumitaw sa kanyang lalamunan. Ito ay isang sinulid na 10,000 beses na mas manipis kaysa sa isang buhok. Hinahanap mo ang kamatayan. Gusto mo pa rin akong tambangan. Ang malademonyong mga mata ni Immortal Crane ay nagpakita ng kakaibang ngiti at isang marahas na panloob na chi ang sumabog mula sa kanyang katawan. Hinaranggan niya ang sinulid gamit ang isang daliri, ikinawit ang sinulid, at hinayla ito paarap. Agad na bumagsak sa lupa ang kanyang dalawang braso. Isang madugong ambon ang lumitaw sa likuran niya. Ang santo ng sangkatauhan, si Shadowless Divine Han Juchen, na mahusay sa pagpatay at pagtatago. Napakabastos mo pa rin kahit na maraming taon na ang nakalipas. Mahinahong sabi ni Immortal Crane. Sa likuran niya, isang nakamaskara na figure ang dahan-daang umatras. Sa huling pagsisiyasat ng sangkatauhan, natapos na ang labanan para sa banal na apoy. Hindi na makikita sa hangin ang banal na marka ng apoy ni Chen Shuang. Sandali pa lang iyon. Habang nag-uugat ang mga markang ito sa kaluluwa ng mga taong ito, tila nagising sila, at ang kanilang mga mukha ay nagsimulang magpakita ng iba't ibang ekspresyon. Kabanata 2573, Pag-aayos. Malamig na sumingot si Juchen at muling naglaho sa dilim. Kahit ang isang mortal na katawan ay gugugulin ang isang bahagi ng kapangyarihan ng kaharian ng mga santo para paikliin. Walang santo ang madaling susuko nito maliban na lang kung talagang kinakailangan. Mukhang nandito na ang lahat. Dahil lahat ay may marka ng banal na apoy, mayroon akong isang ideyang hindi pa ganap na nais kong talakayin sa lahat ng mga santo. Natatawang tumawa ang Netherworld Ghost King.
Dahil hindi pa immature yan, tumahimik ka na nga. Tumawa si Shen Shao at sinabi. Walang masama sa pakikinig. Muling humajeject ng nakakakilabot ang Netherworld Ghost King. Walang nag-akala na isasakripisyo ni Chen Shuang ang kanyang kaluluwa para akitin ang libu-libong kaluluwang ito sa kanyang kaharian. Dapat ay may planong reserba para sa libu-libong kaluluwang ito. Kahit na magpadala pa tayo ng ibang kaluluwa sa kanyang kaharian ng mga santo, maaaring mapapakinabangan pa rin ito ni Chen Shuang. Ano ba ang gusto mong sabihin? Sabihin mo na lang. Tinaas ni Shen Shao ang kanyang kilay at malamig na pinagsabihan. Natural lang, kailangan nating gumawa ng pinakamahusay na pagpili para sa ating sarili sa pamamagitan ng tuluyang pagpuksa sa mga butong ito. Kahit na ang bawat isa sa atin ay makakuha lamang ng isang bahagi ng kaharian ng puso ng mga banal ng Dao Enlightened Master na si Chen Shuang, magdudulot pa rin ito ng sapat na benepisyo sa ating kani-kanilang kaharian ng mga banal. Tinadya ni Netherworld Ghost King na bigkasan ang bawat salita. Sa 18 kaharian ng mga santo, ang bilang na 81 ay ang bilang ng kaharian ng puso ng mga santo na humiwalay sa kaharian ng mga santo. Hanggat makukuha ng isang tao ang 81 Heart of Saint Kingdom na ito, maaari niyang makuha ang ganap na kontrol sa Saint Kingdom. Hindi naman sa nauna ang mga santo bago ang kaharian ng mga santo, kundi sa halip, nauna ang kaharian ng mga santo, at mula sa 81 puso ng kaharian ng mga santo lumitaw ang mga santo. Sa huli, ang mga santo noong panahon ng primordial chaos ay mga buhay na nilalang lamang na nagmula sa kaharian. Kinontrol nila ang kaharian at naging mga santo matapos nilang makuha ang kaharian ng puso ng mga santo. Mula sa primordial chaos, sa chaos division, at pagkatapos ay hanggang sa supreme of divine land, ito ang pinakamaluwalhating panahon para sa buong sangkatauhan. Mahigit kalahati ang bilang ng sangkatauhan na immortal emperor. Noong panahong iyon, hindi pa nabubuo ang Cage of the Path of Heaven. Maraming nilalang mula sa sangkatauhan ang kayang makalusot sa mundo ng ibang tao at makarating sa mundo ng mga santo. Pagkatapos noon, papasok sila sa kaharian sa isang takdang oras at sa wakas ay titipunin ang kaharian ng puso ng mga santo upang kontrolin ang buong kaharian at maging mga santo. Pareho sina Dao Enlightened Master Chen Shuang at Dao Saint Ziyang. Pagkatapos ng panahon ng paglipol, nagkaroon ng dituwirang pagkakaunawaan sa mga santo. Nagsanib puwersa ang 18 kaharian ng santo upang magtayo ng isang hola. Inihiwalay nito ang lahat ng nabubuhay na nilalang mula sa mundo ng mga santo. Sa ganitong paraan, hindi sila magiging banta sa mga Panginoon ng 18 kaharian ng mga santo. Sa sandaling ito, maliban sa mga saint ng sangkatauhan, lahat ng iba pang nilalang na nasa antas ng saint ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagsang-ayon. Kahit papasabugin nila ang lahat ng banal na apoy na ito at mawala ang kanilang mga pisikal na katawan sa mortal na mundong ito, may katuturan ang mga salita ng Netherworld Ghost King. Kung makakakuha sila ng ilang Heart of Saint Kingdom, ang mga benepisyo para sa kanilang pagsulong ay magiging mas malaki kaysa sa mga tungkulin ng kanilang mga pisikal na katawan. Kalokohan. Magandang ideya talaga ang paggamit ng kaluluwa ng ating sangkatauhan bilang bargaining chip. Kung aakyat man ang mga buhay na nilalang na ito, kahit papaano ay pag-aari pa rin ng ating santo ng sangkatauhan ang kaharian ng Dao Enlightened Master Chen Shuang. Bakit mo iniisip na papayag tayo? Malamig na tumawa si Shen Shao. Ayos lang kung hindi ka sumang-ayon. Bakit mo ako pinapagalitan? Isang matalim na tawa ang pinakawalan ni Netherworld Ghost King, isang tunog na parang salamin. Pagkayod sa kalaliman ng gabi, na nagpapadala ng kilabot sa sinumang makarinig nito. Sa hindi malamang dahilan, nang makita ang baluktot na mukha ng Netherworld Ghost King, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Shen Shao. Atake! Biglang sumigaw ng malakas ang Netherworld Ghost King. Ang katawan niya ay parang sumabog na gulong ng truck, na naglalabas ng malakas na ingay. Daan-daang malisyosong multo na may baluktot na mukha ang biglang lumabas sa mga butas ng kanyang katawan. Ang nakakatakot ay ang panloob na chi ng mga malisyosong multong ito. Ang kanilang panloob na chi ay umabot na sa 5 antas, at sa sandaling ito, naglalabas sila ng matinis na sigaw. Pinunit nito ang mga kaluluwang patungo sa kaharian ng santo.
Ang kaluluwa ng isang mahiwagang heavenly sword sect na sumanib na sa banal na apoy ay sumigaw sa takot. Ikaw ang carefree wanderer, Yun Piao. Ang kaluluwa mo ay naging bahagi na ng Netherworld Ghost King. Chuan Yuan, Ming Gayo. Tingnan mong mabuti. Hindi tayo magkaaway. Indestructible battle against demon, isa kang senior sa sangkatauhan. Bakit mo kami inatake? Sa sandaling ito, ang buong mundo ay napuno ng mga kaawa-awang sigaw. Sa simula, ang mga kaluluwa ng mga taong ito ay malapit ng matuyo pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Gayunpaman, ang paglitaw ng banal na apoy ay gumising sa kanilang kamalayan. Bagamat hindi nila alam kung saan sila tatawagan ng mga banal na marka ng apoy na ito, mas mabuti pa rin ito kaysa sa kamatayan. Ang biglaang paglitaw ng Netherworld Ghost King ay nagpahirap sa kanila. Ang pakiramdam na ito ay parang isang nalulunod na kumakapit sa isang dayami na nagel iligtas buhay, at nabasag ang dayami. Isang matalim na tawa ang pinakawalan ni Netherworld Ghost King. Ang kanyang pamamaraan sa paglilinang ay ang lumunin ang mga kaluluwa ng pinakamatinding tao at panatilihin ang mga ito sa kanyang katawan. Ang pinaka-espesyal ay mapananatili ng mga taong ito ang lahat ng kanilang likas na kakayahan sa pakikipaglaban, at maaaring maging mas malakas pa sila kaysa dati. Gayunpaman, ang Panginoon ng kanilang mga kaluluwa ay magiging hari ng mga multo sa Netherworld, at susundin lamang nila ang kagustuhan ng hari ng mga multo sa Netherworld ng walang kondisyon. Sa sandaling ito, ang kanyang mortal na katawan ay lumiit ng 70% hanggang 80% habang ang mababanges na kaluluwa sa kanyang katawan ay pinakawalan. Pinalot niya ang 12 banal na apoy at tumakas sa malayo. Bang! Pinunit ng carefree wanderer na si Yun Piao ang kaluluwa ng isang disipulo ng mysterious heavenly sword sect at kinagat ang banal na apoy na nag-ugat na. Bang! Isang napakalaking pagsabog ang sumiklab, na nagdulot ng matinding shockwave. 1, 2, 3. Sa isang iglap, ang malawak na kalangitan at lupa ay muling bumagsak sa isang mapaminsalang pagsabog. Kasabay nito, bukod sa Netherworld Ghost King at sa sangkatauhan, ang iba pang mga saint level na nilalang ay halos sabay-sabay ding umatake. Tila palihim nila itong pinag-usapan. Ang lahing alien sa Saint level at ang Netherworld Ghost King, na umatake na, ay lahat umatake. Bahagyang sumimangot si Ziyang at bigla ring umatake. Mayroon siyang mahigit 20 banal na apoy sa kanyang kamay, at sa sandaling ito, mabuti na lang at sinira niya ang mga markang ito. Natigilan ang mga banal ng sangkatauhan. Walang sino man ang umaasa sa ganitong pagbabago. Bahala ka. Protektahan ang binhi ng sangkatauhan. Umampis si Su Xinghe gamit ang kanyang espada at hinaranggan ang mga atake ng 2 demonyong saint level. Si Kunlun, Shen Shao, at ang santong Budista, ang banal na Panginoon ng Lampara, si Ding. Gayunpaman, ang kagalang-galang na Qi ng pamilyang Qi, ang Shadowless Divine Hand na si Ju Chen, at ang martial expert na si Lin Nantian, ang 3 saints ay hindi kumilos. Kinuha nila ang mga banal na apoy na kanilang nakuha at mabilis na nilisan ang lugar na ito. Ang pagsabog ng anumang banal na apoy ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan ng tao na nasa antas ng saint. Kayong 3 ay mas masahol pa sa baboy at aso. Karapat-dapat ba kayong maging mga santo ng sangkatauhan? Sa sobrang galit ni Shen Shao ay nanginig ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, tila nararamdaman din ng mga banal na apoy na iyon ang banta. Naglabas ang mga ito ng nakasisilaw na liwanag at tumawid sa kristal na pader na nagdurugtong sa 2 mundo sa mas mabilis na bilis, nag-teleport patungo sa Dao Enlightened Master, ang Saint Kingdom ni Chen Shuang. Ginawa ng 3 santo ang kanilang makakaya upang protektahan ang halos 200 kaluluwa, at sinamahan sila papasok sa mundo ng santo. Halos sa isang iglap, ang lugar ay sinalanta ng sumasabog na banal na apoy. Kabanata 2574, Pagpapaalis sa aking kaibigan, si Chen Shuang. Pagpapaalis sa aking kaibigan, Chen Shuang. Ang mga katawan ng 3 saint ng lahing tao at karamihan sa mga saint level ay tuluyang naglaho sa pagsabog. Maging ang mga banal na apoy na kanilang nakuha ay tuluyang naglaho sa mundong ito. Ang iba pang mga saint level, maliban sa 2 malas na nahuli sa gitna at napatay, halos lahat ay gumamit ng kanilang mga trump card para iligtas ang kanilang mga buhay.
Bukod dito, nang kakapadala lang ng voice transmission ng Netherworld Ghost King, naghanda na sila para lumikas mula sa lugar na ito. Hindi nakabawi ang kawalan na ito pagkalipas ng mahabang panahon. Tila tuluyang winasak ng napakalaking enerhiya ang mga patakaran ng kalawakan ng langit at lupa, na ginagawang lupain ng kawalan ang lugar na ito. Tatlong ugok. Gusto pa rin nila silang pigilan sa ganoong kawalang hanggan. Tinayang nila ang banal na apoy sa kanila. Walang anino na banal na kamay, pang-uyam ni Ju Chen at sinabi. Ang dalawa pang banal ng lahing tao sa tabi niya ay dahan-daang lumitaw. Matapos magpalitan ng tingin, maingat silang naghiwalay. Kahit na silang lahat ay mga santo ng sangkatauhan, sa puntong ito, bawat isa ay may dalang pinakamahalagang kayamanan na may kaugnayan sa kaharian ng mga santo. Dahil dito, nagkaroon ng kawalan ng tiwala sa kanila. Ang mga katawan ng tatlong saint ng lahing tao at karamihan sa mga saint level ay tuluyang naglaho sa pagsabog. Maging ang mga banal na apoy na kanilang nakuha ay tuluyang naglaho sa mundong ito. Ang iba pang mga saint level, maliban sa dalawang malas na nahuli sa gitna at napatay, halos lahat ay gumamit ng kanilang mga trump card para iligtas ang kanilang mga buhay. Bukod dito, nang kakapadala lang ng voice transmission ng Netherworld Ghost King, naghanda na sila para lumikas mula sa lugar na ito. Hindi nakabawi ang kawalan na ito pagkalipas ng mahabang panahon. Tila tuluyang winasak ng napakalaking enerhiya ang mga patakaran ng kalawakan ng langit at lupa, na ginagawang lupain ng kawalan ang lugar na ito. Tatlong ugok. Gusto pa rin nila silang pigilan sa ganoong kawalang hanggan. Tinayang nila ang banal na apoy sa kanila. Walang anino na banal na kamay, pang-uyam ni Ju Chen at sinabi. Ang dalawa pang banal ng lahing tao sa tabi niya ay dahan-daang lumitaw. Matapos magpalitan ng tingin, maingat silang naghiwalay. Kahit na silang lahat ay mga santo ng sangkatauhan, sa puntong ito, bawat isa ay may dalang pinakamahalagang kayamanan na may kaugnayan sa kaharian ng mga santo. Dahil dito, nagkaroon ng kawalan ng tiwala sa kanila. Sa kagubatan ng Asher Rock. Muntik na akong mahigop sa pagsabog. Kung mahigop ako, malamang hindi ako makakaalis. Ibinuko ni Immortal Crane ang kanyang palad, at ang banal na apoy ay sumulpot pakaliwa at pakanan sa palad nito ngunit hindi nito nalagpasan ang bahagi sa kanyang palad. Naiisip mo pa rin ba ang self-destruct? Sa tingin mo ba talaga ay wala akong anumang paraan? Nakatitig si Immortal Crane sa magulong banal na apoy, at isang napakalakas na presyon ng kaluluwa ang pumihil dito. Ingatan mong mabuti ang swerte mong ito. Darating ang panahon na magiging kapaki-pakinabang ka sa akin. Mahinang sabi ni Immortal Crane, at ang Divine Flame Rune sa kanyang kamay ay lumutang pataas. Habang nakikita ng mga tao sa likuran niya ang lumulutang at gumagalaw na banal na apoy, isang anyo ng pananibik ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Maging si Xiaosheng, na kalmado sa lahat ng oras, ay hindi maiwasang huminga ng bahagya. Ngunit kung wala ang banal na apoy na ito, gaano man kalakas ang talento ng isang tao, hindi siya maaaring maging isang santo. Panginoong Immortal na Crane, pakisuyong pagkalooban mo ako ng banal na apoy. Maraming malademonyo na halimaw ang lumuhod. Nag-atubili sandali si Xiaosheng bago siya tuluyang lumuhod at yumuko. Ngumiti si Immortal Crane at pinakawalan ang banal na apoy sa kanyang kamay. 20 banal na apoy o higit pa ang lumutang sa hangin at pumasok sa mga kaluluwa ng mga taong pinili ni Immortal Crane. Sila ang tatlong banal na halimaw, si Xiaosheng, at ang iba't ibang may ranggong hari ng lahi ng mga demonyo. Sa labanan kina Qin Yu at Saintess Gu, ang katawan ng Asher Dragon ay nahawahan ng pinagmumulan ng lason. Ngayon, ang lakas nito ay bumaba na sa ikatlong antas ng tribulation. Hindi man lang ito kwalipikadong humarap kay Immortal Crane. Bakit? Ang lakas ko ay malinaw na mas mataas kaysa sa batang ito. Bakit ang taong ito na walang hiya ay nakakakuha ng banal na apoy samantalang ako ay hindi? Sa sandaling ito, isang malademonyo na unggoy na hindi napili ay galit na umungal. Mariin nitong naikuyom ang malaking kamao nito. Sa sandaling ito, isang itim na halo ang namuo sa paligid ng kamao nito, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang nagdulot ng isang bulk zone ng hangin na pumukaw sa tirahan ng kuweba. Ang lakas ng loob mo. Huwag kang maging walang hiya sa harap ng dakilang Lord Immortal Crane. Galit na saway ng ibong Vermilion.
Biglang humarang ang kanyang katawan sa harap ng malademonyo na unggoy. Batay ito sa aking kagustuhan, Immortal Crane. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Dumaan si Immortal Crane sa Vermilion Bird ng isang hakbang at tumayo sa harap ng malademonyo na unggoy. Nanginig ang malademonyo na unggoy habang nakatingin sa walang pakialam na mga mata ni Immortal Crane, at binalot siya ng takot sa kamatayan. Sa sandaling ito, agad siyang nagising mula sa simbuyo ng damdaming iyon. Bigla siyang napahiga sa lupa, at ang kanyang napakalaking demonyong katawan ay nanginag. Bang! Gayunpaman, ang katawan nito ay tumigil sa panginginig sa isang iglap. Ang katawan ng napakalaking demonyong unggoy ay bumagsak sa lupa na parang isang tumpok ng malambot at bulok na karne. Ang kaluluwa nito ay madaling nalipol sa ganoong paraan. Halos lahat ng mula sa lahi ng mga demonyo ay nanginig ng hindi mahahalata. Bagamat palaging mukhang madaling lapitan si Immortal Crane, hindi kayang masaktan ang lakas ng Saint Level. Pero kagagawa lang iyon ng malademonyo na unggoy. Isang ikalimang antas ng demonyong unggoy na nilinang sa loob ng halos 3,000 taon ng tahimik na bumagsak sa banal na lupain ng lahi ng mga demonyo. Siguro may dahilan para sa aking pagpili. Pagkatapos makarating sa Dao Mystical Saint Kaharian, magtulungan tayo upang tipunin ang Dao Mystical Heart of Saint Kaharian gamit ang lahat ng ating lakas. Sa bawat kaharian ng puso ng mga santo na iyong makukuha, tataas ang iyong lakas. Kung matitipon natin ang lahat ng 81 kaharian ng puso ng mga santo, ang Dao Mystical Saint Kingdom ay magiging kaharian ng mga santo ng ating lahing demonyo. Mahinang sabi ni Immortal Crane. Panginoon, kung titipunin ng lahi ng mga demonyo ang lahat ng 81 kaharian ng puso ng mga santo, sino ang magiging Panginoon ng kahariang santo na ito? Ang banal na halimaw, ang itim na pagong, ay nag-atubili sandali bago nagtanong. Nasa kakayahan ng bawat isa ang nakasalalay dito. Sige, huwag kang lumaban. Nagpakita si Immortal Crane ng isang makahulugang ngiti at pamitik ng mga daliri. Ang 20 katao mula sa lahi ng demonyo na nauna sa kanya, kasama na si Xiao Sheng, ay mayroong kaunting panloob na chi na pumasok sa kanilang mga katawan. Biglang sumabog ang mga katawan ng lahat ng mula sa lahi ng mga demonyo, at ang banal na marka ng apoy sa kanilang mga kaluluwa ay nagliwanag ng may makinang na liwanag. Lahat ng kaluluwa ay nakaramdam ng isang puwersang humihila mula sa malayo na nagdala sa kanila sa malakristal na pader ng dalawang mundo, patungo sa Dao Mystical Saint Kingdom. Ito ang kapangyarihang magpatawag ng kaharian ng mga santo, at kahit ang mga kristal na pader ng dalawang mundo ay hindi ito mapipigilan. Ang dahilan kung bakit hindi namatay ang mga santo ay dahil pagkatapos sumabog ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga kaluluwa ay tatawagin din ng banal na kaharian. Nangyari ito sa kaharian ng mga multo, sa mundo ng mga tao, at sa teritoryo ng mga halimaw. Ang mga nilalang na may antas ng mga santo na nakakuha ng banal na apoy ay pipili ng kanilang mga tagapagsalita at lilipad patungo sa malayong kaharian. Natapos ang iba't ibang kaayusan sa loob ng maikling panahon. Sunod-sunod na pumasok ang mga kaluluwa sa Dao Mystical Saint Kingdom. Sa sandaling ito, sa kahariang ito, ang kalangitan ay malawak at walang hanggan. Ang hangin sa kalangitan ay malinaw at malinaw, walang bakas ng alikabok. Gayunpaman, dahan-daang dumilim ang kalangitan sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Ang banal na apoy na nagdala ng mga kaluluwa sa kaharian ay tuluyang naubos ang kapangyarihan nito. Pagpasok sa kaharian, sila ay naging parang hangin at naglaho. Habang parami ng parami ang mga banal na apoy na namamatay, lalong dumidilim ang kalangitan. Unti-unting sumilip ang araw patungo sa abot tanaw, at ang langit ay kinulayan ng kulay kahel, na nagbibigay sa mga tao ng mainit at payapang pakiramdam. Nang mapatay ang huling banal na apoy, isang malinaw na tunog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan na parang may nabasag. Ang kaluluwa ni Dao Enlightened Master Chen Shuang ay tuluyang naglaho sa kahariang santo na ito. Ang kahariang santo na ito, na nakatayo sa di malamang panahon, ay naging isang kahariang walang Panginoon. Biglang kumislap ang malabulatong liwanag at naglaho sa lahat ng direksyon bago bumalik sa katahimikan. Ang unang walang hanggang gabi ay nagsimulang dumating sa kahariang ito ng santo ng walang gabi. Isang malalim na panaghoy ang umalangaw-ngaw sa bawat sulok ng langit at lupa.
Bumuhos ang dugo mula sa langit, at bumagsak ang mga pulang patak ng ulan sa lupa, na nagbigay kulay pula sa mundo. Pinapaalis ko ang aking kaibigan, si Chen Shuang. Tumingin si Ziyang sa ulan ng dugo na bumabagsak mula sa langit at nagpakita ng isang komplikadong ekspresyon sa unang pagkakataon. Kabanata 2575, Paunang paggalugad sa kaharian ng mga santo. Ang kanyang kaharian ng mga santo ay nagpakawala ng isang napakalakas na ugong, at biglang, ang kalangitan ay napuno ng malalakas na ulan. Isang maringal na puwersa ang sumulpot, biglang sumabog patungo sa pinakamalayong bahagi ng kalangitan. Sa isang iglap, ang buong mundo ay nagbago ng husto. Ang mga santo, na kumalma na mula sa pagkabigla, ay muling kinabahan ng husto. Nang makita ang ataking nagpatibay sa kapangyarihan ng kaharian ng mga santo, agad silang nagpakita ng kaba. Kahit ang pinakamatinding santo sa harap ay hindi nang ahas na magpahinga, natatakot na ang kapangyarihang ito ay mahulog sa kanilang mga banal na kaharian. Ano ang sinusubukang gawin ng baliw na ito? Kumunat ang noo ng kagalang-galang na si Chi at bumulong sa sarili. Gayunpaman, ang enerhiyang iyon ay hindi dumapo sa alinman sa mga Saint Kingdom. Sa halip, diretso itong tumama sa mga ulap hanggang sa tuluyang maglaho ang banal na kapangyarihan. Ginamit niya talaga ang kapangyarihan ng Saint Kingdom para magpaputok ng pamamaalam na firework. Baliw talaga. Ngumiti ng mapait si Immortal Crane. Walang sino man ang umaasa nito. Ang malaki at makapangyarihang pagsalakay na ito na sumaire sa kapangyarihan ng kaharian ng mga santo ay para lamang sa maikling sandaling ito ng katalinuhan. Sa sandaling ito, biglang nagmulat si Qin Yu ng kanyang mga mata sa Dao Mystical Saint Kingdom. Puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Matapos sirain ni Ziyang ang kanyang katawan, ang tatak ng langit na nagbabalik na inilagay ni Chen Shuang sa kanyang katawan ang nagprotekta sa kanyang kaluluwa. Nasaksihan niya ang lahat ng nangyari pagkatapos noon. Gayunpaman, kahit nasaksihan niya ang buong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, marami pa ring bagay na hindi niya maintindihan, kabilang na kung paano siya napunta rito at kung ano ang kalagayan ni Chen Shuang. Wala siyang kaalam-alam sa lahat ng ito. Iniisip ko kung kumusta na si Ruozo at ang iba pa at kung makakapunta rito sina Flower Granny at ang iba pa. Namula ang mga mata ni Qin Yu nang maalala niya kung paano nagsanib puwersa ang mga santong iyon upang sirain ang mga binhi ng sangkatauhan sa huling sandali. Ang ganitong mga alitan ng dugo ay dapat ipaghiganti isa-isa. Ang pagbabalik ng tatak ng langit ay bahagyang nagliwanag sa kanyang kaluluwa. Ang enerhiya sa kalawakan ng langit at lupang ito ay unti-unting natipon patungo kay Qin Yu. Hindi nagtagal, nakapagtipon na ito ng isang katawan para sa kanya. Sa prosesong ito, tila bahagyang naramdaman ni Qin Yu ang bahagyang pagbabago na parang may sumisilip. Kumunat ang noo ni Qin Yu at sumuko na sa ideya ng pagpapanday pa ng katawang ito. Pagkatapos ay agad siyang umalis sa lugar. Wala siyang alam tungkol sa lugar na ito. Ang kapaligiran dito ay nagparamdam sa kanya ng matinding pang-aapi. Hindi siya nang ahas na mag-relax. Nakakakilabot na kapangyarihan. Kapangyarihan ba ito ng mga santo? Kahit ang isang katawang kakakondensed lang ay mayroon ng labis na pisikal na lakas. Kung ang kapangyarihang ito ay nasa mundo ng tao, kaya nitong patayin si Hiteng sa isang iglap. Naramdaman pa nga ni Qin Yu na sapat na ang kapangyarihang ito para labanan ng harapan ang General-in-Chief ng lahing halimaw, si Ziyang Yu. At ito ay isang katawan lamang na mabilis niyang pinalaki. Maiisip ng isa kung gaano kaitikot ang kapangyarihan ng santo na nakapaloob dito. Habang itinataas ni Qin Yu ang kanyang binti, nakaramdam siya ng walang hanggan at walang katapusang puwersang sumasabog sa kanyang mga kalamnan. Isa lamang itong katawan na casual niyang pinatibay. Naglakbay si Qin Yu sa pagitan ng langit at lupa sa pinakamabilis na bilis. Dito, ang kanyang banal na pandama ay kayang mag-scan lamang ng ilang daang metro, na siyang limitasyon. Malaki ang pagkakaiba nito sa mundo ng mga tao. Bukod pa rito, pagkatapos ng halos isang oras na pagmamadali, nakaramdam si Qin Yu ng pagod. Mukhang kapangyarihan ito ng kaluluwa. Mukhang hindi ito tugma sa katawang pinaikli ng kapangyarihan ng santo. Medyo naguluhan si Qin Yu. Sa kalahating araw na ito, may mga bagay din siyang pinag-isipan.
Sa kaharian ng mga santo na ito, hindi niya lubos na magamit ang mga patakarang naunawaan niya noon. Hindi niya alam kung mahina pa rin ba ang kanyang kaluluwa o kung ang lugar na ito ay may sarili ng mga patakaran. Tulad ng ilang mahiwagang kaharian sa ilalim, magkakaroon ng mahigpit na kadena ng kaayusan. Bigla, narinig ni Chinyu ang pagwawasak ng langit sa kanyang likuran. Muli, kumunat ang noo ni Chinyu. Isang higanteng lobo na may mabangis na tingin ang biglang sumugod sa kanya. Dak! Kahit nalagpas na ito sa isang siglo at nararamdaman ito ni Chinyu, hindi pa rin siya makaiwas dahil sa nakakatakot na bilis. Tanging ang oras na naitaas ni Chinyu ay ang kanyang tuhod at ginamit ang pinakamatinding bahagi ng kanyang katawan upang makipaglaban sa higanteng lobo. Medyo nahihilo siya dahil sa marahas na kapangyarihan, ngunit hindi tumigil ang kanyang katawan. Bagamat hindi niya magamit ang mga teknik dito, nananatili pa rin ang likas na ugali ng kanyang martial arts. Sinamantala ni Chinyu ang pagkakataon ng paliparin ng demonyong lobo ang loob para magtago. Tumakbo siya ng buong lakas, at ang kanyang dalawang daliri ay agad na sinaksak ang kanang mata ng higanteng lobo. Pagkatapos noon, agad niyang ikinawit ang kalansay ng butas ng mata ng higanteng lobo at hinugot ang kalahati ng mukha nito gamit ang buong lakas niya. Pagkatapos, sumuntok si Chinyu ng buong lakas at direktang pinasabog ang ulo ng higanteng lobo. Kasunod ng pinsala ng higanteng lobo, biglang nakaramdam si Chinyu ng enerhiyang pumasok sa kanyang kaluluwa. Dahil dito, bahagyang tumaas ang kanyang soul power. Bagamat napakaliit ng kapangyarihang ito, ramdam pa rin ito ng ramdam ng soul power ni Chinyu. Maaari kayang ang paraan para makasulong dito ay sa pamamagitan ng pagpatay ng iba't ibang nabubuhay na nilalang para makuha ang kanilang enerhiya. Palihim na hinulaan ni Chinyu ang mga patakaran dito. Matapos mapatay ang isa pang mabangis na hayop na bumangga sa kanya at ang isang hindi kilalang ibon, sigurado siya sa impormasyong ito. Ang mga buhay na nilalang na ito ay tila ipinanganak sa kahariang santo na ito at mayroong kaunting banal na enerhiya sa kanilang mga katawan. Kapag namatay sila, ang banal na enerhiya ay ililipat sa taong pumatay sa kanila. Medyo seryoso ang itsura ni Chinyu. Kung pagbabatayan ang kakaibang mga patakaran, tiyak na hindi magiging mapayapa ang lugar na ito. Ang ganitong uri ng patakaran ay tila naghihikayat ng pagpatay sa isa't isa. Bukod dito, ang katalinuhan ng huling ibon ay malinaw na mas mataas kaysa sa unang lobo. Kahit si Chinyu ay kinailangang magdusa ng maraming pinsala bago niya ito mapatay. Gayunpaman, matapos mapatay ang tatlong demonyong halimaw, naramdaman ni Chinyu na bahagyang lumuwag ang kontrol niya sa buong katawan. Totoo nga, ang banal na enerhiya rito ay maaaring pumasok sa kaluluwa at baguhin ng lubusan ang lakas ng kaluluwa. Ito marahil ang sikreto kung paano naging kakilakilabot ang santo. Dapat ay mga mababang katalinuhang demonyong halimaw ang mga ito. Dapat ay nasa pinakamababang antas sila ng pag-iral sa kahariang santo na ito. Kung mayroon silang ganitong lakas, anong klaseng lakas ang taglay ng mga buhay na nilalang na mas matagal nang nabubuhay dito? Kumislap ang mga mata ni Chinyu sa pag-aalala. Matapos mamatay ang ilang mga demonyong halimaw na ito, hindi na niya maramdaman ang pabago bagong pag-agos ng kanilang kaluluwa. Sa madaling salita, kung may aksidenteng nangyari rito, wala nang pag-asa pang mabuhay muli. Matapos umalis si Chinyu ng matagal, biglang lumuwag ang lupa. Biglang lumitaw sa lugar ang isang alpaka na may dalang isang matandang lalaki. Kakaiba ang hitsura ng matanda. Medyo abnormal ang laki ng kanyang ulo, at may tatlong hibla ng buhok dito. Matandang may tatlong buhok, gaano kalakas ang lalaking ito? Natuklasan mo na ba ito pagkatapos mong pag-aralan ng matagal? Kinagat ng husto ng alpaka ang lupa at sinimulang kainin ito. Hindi ako sigurado. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga kaluluwa ng mga bagong pasok sa kaharian ng mga santo ay napakahina, at ang mga katawang kanilang pinagtitibay ay napakababasag din. Hindi nila matatalo ang tatlong katutubo na ito. Kabanata 2576, Labanan. Lalo na iyong huling lumilipad na angkan ng balahibo. Isang hakbang na lang ang layo nito sa pag-unlad ng kamalayan nito. Hinaplos ng tatlong buhok na lalaki ang kanyang ulo at medyo mausisa na nagtanong. Napakahaba ng sasabihin mo. Hindi ba natin siya pwedeng kainin na lang?
Hindi natin kayang talunin ang isang individual na kakapasok lang sa Saint Kingdom. Diretso sa tiyan nito ang paglunok ng alpaka ng lupa. Maghintay tayo at tingnan natin. Hindi rin ako sigurado. Gayunpaman, maraming nabubuhay na nilalang ang nakapasok sa banal na kaharian kamakailan. Maghanap tayo ng ligtas na pagkain. Hinaplos ng matanda ang 3 hibla ng buhok nito at umiling. Tinundan nila si Chinyu ng malayo, kasama na ang nasaksihan ang eksena kung saan pinatay niya ang lumilipad na nilalang. Medyo nakaramdam ng pagkabalisa ang matandang lalaking malaki ang ulo. Tila hindi kasing dali kontrolin ang nilalang na ito tulad ng iba. Sa ibang lugar, 3 buhay na nilalang mula sa lahi ng demonyo ang biglang lumitaw sa lugar. Lumitaw din si Xiao Sheng malapit sa kanila. Kung ikukumpara sa pagkalito ni Chinyu, nakatanggap sila ng ilang impormasyon mula sa Immortal Crane, kaya mas kalmado sila noong una silang pumasok. May ilang matutulis at matigas na buto sa kanyang mga kamao. Isa itong simpleng boxing glove na ginawa niya pagkatapos niyang pumunta rito. Bagamat magaspang ito, ang boxing glove na ito ay nagbigay sa kanya ng malaking pagtaas sa kanyang nakamamatay na kakayahan. Pagpasok niya sa lugar na ito, halos 6 na katutubo na ang napatay niya. Halos naunawaan ko na ang mga patakaran. Ang pagpatay sa mga katutubo na ito ay magbibigay sa akin ng banal na enerhiya, at ang pinahusay na kaluluwa ay maaaring magpalakas ng isang partikular na bahagi ng aking katawan. Tinitigan niya ang kanyang kanang kamao at dahan-daang sinuri ito. Kailangan niya ng maraming banal na enerhiya ng mga nabubuhay na nilalang bago niya makontrol at mapalakas ang kanyang katawan. Masyado pa ring mahina ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ng kaluluwa. Gayunpaman, hindi pa rin problema ang pagpatay sa mga nilalang na ito na mababa ang katalinuhan. Ngunit kailangan pa rin niyang maging maingat. Ayon sa pangkalahatang tuntunin dito, kung makakasalubong nila ang mga katutubo na matagal nang nabubuhay, hindi sila makakalaban ng mga ito. Medyo simple lang ang disenyo ng kaharian ng mga santo. Tinunod nito ang batas ng gubat na ang malalakas ay mananakit sa mahihina. Ang mga katutubo na kayang mabuhay ng matagal, kahit isang holy energy attack lang, ay aabot sa nakakatakot na antas. Sa 3 lahi ng demonyo, isa sa mga griffin, si Flaming Wing, ang nagpakita ng mabangis na ekspresyon. Bahagyang itinaas ni Xiao Sheng ang kanyang ulo at tinitigan siya ng walang ekspresyon. Sabi ni Lord Immortal Crane, kapag nakapasok na ang lahi ng mga demonyo sa lugar na ito, kailangan muna tayong magkaisa. Mula ngayon, ako na ang mamumuno rito. Naiintindihan mo ba? Ang hari ng griffin na ito at ang malademonyong angka ng mga unggoy ay madalas na nagtutulungan at gumagawa ng magkasanib na mga kilusan. Namatay ang malademonyo na unggoy dahil kay Xiao Sheng, kaya natural lang na kailangan niyang turuan ng leksyon ang batang ito. Nakapagdesisyon na siya na hayaan ang batang taong ito na magmanman sa daan. Tutal, wala naman si Lord Immortal Crane. Hindi mo ba narinig yan, ikaw na aso ng sangkatauhan? Napaapakan ng griffin ang lupa, at ang napakalaking katawan nito ay lumapag sa harap ni Xiao Sheng. Ang kaluluwa ng lahing demonyo ay mas malakas kaysa sa lahing tao. Sa makatuwid, ang kapangyarihan ng katawan na kaya nitong kontrolin ay tila mas malakas kaysa kay Xiao Sheng. Tindig na sumusuko ng dragon. Hindi na hinintay ni Xiao Sheng na magpatuloy siya. Sa halip, sinuntok niya ang lalamunan ng griffin ng buong lakas. Ang kamaong ito ay namuo gamit ang banal na enerhiyang nakuha mula sa pagpatay sa 6 na katutubo. Lahat ng ito ay nagpalakas sa kanyang kanang braso. Sa isang suntok lang, agad na bumulwak ang dugo mula sa kanyang lalamunan. Bang! Bagamat hindi inaasahan ang atake ni Xiao Sheng, agad na gumanti ang griffin. Bagamat ang lakas na kakaipon lang nito ang kaya nitong gamitin, hindi nito nakalimutan ang likas na hilig nito sa pakikipaglaban. Ang mga pakpak nito ay nakabaon sa lupa, at ang matutulis nitong mga binti ay marahas na lumapag sa dibdib ni Xiao Sheng. Gumisi si Xiao Sheng at hinaranggan ang atake gamit ang kanyang kanang kamao. Isang matinding ungol ang pinakawalan ni Flaming Wing. Halatang humina ang panloob nitong Chi. Ang nakamamatay na sugat na ito ay naging dahilan upang mawalan ito ng maraming dugo sa isang iglap. Ito ay ibang-iba sa mundo ng mga tao. Dito, para itong isang ordinaryong tao at wala ng kakaibang kapangyarihang gumaling gaya ng isang hari ng demonyo.
Sa sandaling ito, habang umaagos palabas ang dugo mula sa napakalaking sugat sa kanyang lalamunan, mabilis na nawala ng sigla ang panloob na chi. Tulong! Umungol sa galit si Flaming Wing. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Sa wakas ay nagising ang dalawang buhay na nilalang ng lahi ng mga demonyo mula sa kanilang mga panaginip at sinalakay si Xiao Sheng. Muling sinuntok ni Xiao Sheng ang lupa. Kasabay ng isang malakas na pagyanig, umalangaw-ngaw sa hangin ang alikabok at usok. Kaunting pagyanig lamang iyon. Ngunit ang ekspresyon ng dalawa pang nilalang mula sa lahing demonyo ay lubhang nagbago. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan nila at tumakas. Pagkatapos nilang makapasok sa lugar na ito, napagtanto nilang kakapasok lang nila sa Saint Kingdom na ito at bahagyang mas magaling lang sila kaysa sa mga nabubuhay na nilalang na mayroon lamang likas na hilig sa pakikipaglaban. Ginawa ni Xiao Sheng ang ganitong pagyanig sa sandaling ito. Kung makakaakit siya ng ilan pang mga nabubuhay na nilalang, malamang na lahat sila ay malipol. Kahit na inutusan sila ni Immortal Crane na magkaisa, patuloy pa rin silang tumatakas ng walang tigil, dahil sa takot na masangkot sa gulo. Ang makarating dito ay isang hindi inaasahang pagkakataon. Walang sino man ang handang magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa oras na ito. Xiao Sheng, hiniling sa atin ni Lord Immortal Crane na magsanib puwersa. Kung papatayin mo ako, paano mo ito ipapaliwanag kay Lord Immortal Crane? Kung mamamatay siya, tuluyan siyang mawawala sa mundong ito, at wala nang matitirang bakas ng kanyang pagkatao. Tindig ng pagsupil ng dragon. Malamig ang mga mata ni Saint Xiao. Malakas niyang tinapakan ng lupa, at ang kanyang katawan ay lumipad sa ere. Mabilis na umikot ang kanyang katawan sa ere, at sabay niyang ibinuko ang kanyang mga braso na parang dragon na ibinubuko ang mga pakpak at lumilipad. Gamit ang isang malakas na suntok gamit ang lakas ng kanyang katawan, tuluyan niyang nadurog ang ulo ng Griffin. Kahit hindi siya makagamit ng kahit anong teknik, hindi naman naapektuhan ang kanyang kakayahan. Isang pag-agos ng kapangyarihan ang pumasok sa kaluluwa ni Xiao Sheng, at ang kanyang panloob na chi ay kitang-kitang tumaas. Mas malakas ang kapangyarihang ito. Tila nakasipsip ang kanyang kaluluwa ng ilang saint power dahil sa divine flame. Pakiramdam ni Xiao Sheng na ang kapangyarihang ito pa lamang ay halos katumbas na ng kabuoang kapangyarihang natamo niya mula sa pagpatay sa 6 na buhay na nilalang. Nagatubili siya sandali at saka muling pinalakas ang kanyang braso gamit ang dagdag na kapangyarihan ng kaluluwa. Walang nang-ahas, walang napala. Sa rehiyong ito, tiyak na lulubog ang pagiging pangkaraniwan. Sa pamamagitan lamang ng pagpapalakas ng lakas ng pag-atake ay mas mabilis na makakausad ang isang tao, ngunit nagiging mas mapanganib din ito. Ang pambihirang pakiramdam ng panganib na ito ay nagpasigla sa katawan ni Xiao Sheng nang may malakas na intensyong makipaglaban. Naglakad siya patungo sa isang buhay na nilalang sa malapit. Sa sandaling ito, pagkatapos niyang masipsip ang banal na enerhiya, ang kanyang katawan ay nasa tugatog muli. Nangyari na ang ganitong bagay sa lahat ng pangunahing lugar ng kaharian ng mga santo. Sa loob ng wala pang isang araw kasunod ng pagpasok ng mga taong ito, ang buong Dao Mystical Saint Kingdom ay dumaranas ng napakalaking pagbabago. Ang pinagmulan ng pagsisimula ng kabanatang ito ay maaaring masubaybayan kay N0V3LB1N. Sa isa pang lugar, 4 na figure ang gumagalaw sa dilim. Kumusta na? Magkakapit-bisig ba tayo o kikilos ng mag-isa? Kawawa naman ang kahinaan natin ngayon. Hindi tayo maihahambing sa mga katutubo rito. Kung hindi lang tayo magkasama ngayon, malamang ay nalipol na tayo. Tumingin si Haring Qinguang kay Xiaohai nang may mapait na ngiti. Nagsimula pa lang nilang maunawaan ang mga patakaran dito. Kabanata 2577, Nalilitong Kamalayan. Sasama ako ng mag-isa. Sanay na ako. Umiling si Xiaohai, ngumiti, at sinabing. Isang anyo ng pananabik ang lumitaw sa kanyang karaniwang kalmadong mukha sa unang pagkakataon, na parang isang binata ang unang beses na humakbang sa landas ng paglilinang. Mabilis na lumipas ang isang araw. Naglakad-lakad si Qin Yu sa kahariang santo na ito. Sa puntong ito, naunawaan niya na mayroong sariling limitasyon sa lugar na ito, ang kapangyarihan ng kahariang santo na ito. Tulad ng sangkatauhan, sila ay masusupol kapag pumasok sila sa kaharian ng mga multo at demonyo.
Ngunit dito, mas mariin pa ang pagsupil, at hindi niya magamit kahit isang bakas ng kapangyarihang naunawaan niya noon. Gayunpaman, ang kanyang mga kasanayan at pamamaraan sa martial arts ay hindi naapektuhan. Halimbawa, ang battle instinct, kaya pa rin niyang supilan ang mga ito gamit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban kahit na ang kanyang katawan ay mas mahina kaysa sa kabilang panig ng makipaglaban siya sa ilang mga demonic beast dito. Siyempre, sila ang mga hindi sibilisadong demonyong halimaw. Nakaramdam si Chinyu ng malaking panganib sa walang hanggang kaharian sa gabing ito. May isang kapaki-pakinabang na aspeto para sa kanya. Matapos sumailalim sa binyag ng banal na enerhiya ang orihinal na kapangyarihan ng kaluluwa, hindi lamang nito pinahusay ang kapangyarihan ng pinagmulan, kundi nanatiling medyo pare-pareho ang orihinal na kapangyarihan nito. Sa madaling salita, ang kanyang makapangyarihang kaluluwa mula noon ay mayroon pa ring kalamangan. Bukod dito, magagamit pa rin niya ang espesyal na kapangyarihan, ang Nine Heavens Manifestations Gaze. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit kaya niyang pumatay ng 8 walang kabuhay-buhay na nilalang sa isang araw. Ang nakapagparamdam sa kanya ng kakaiba ay ang Seal of Heaven Returning na pinaikli ni Chen Shuang para sa kanya ay nananatili pa rin sa kanyang kaluluwa at hindi gumuho ng mabasag ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, ang Seal of Heaven Returning ay nagbigay daan din sa kanya upang makabawi ng malaking lakas pagkatapos ng labanan. Kapatid, mag-ingat ka. Huwag kang maingay. Bigla, isang napakahinang boses ang narinig sa likod ng tainga ni Chinyu. Tumindig ang balahibo ni Chinyu, at agad na nanigas ang kanyang katawan na parang bakal. Napakalapit ng boses, ngunit hindi niya ito naramdaman. Kung may masamang balak ito sa kanya, malamang ay nagtagumpay ang palihim na pag-atake kay Chinyu. Huwag kang kabahan. May paparating. Huwag kang kikilos. Bigla, isang mabahong balat ng lobo ang itinapon at binalot ang katawan ni Chinyu. Hindi nagtagal, nakarinig si Chinyu ng isang malakas na tunog ng pagaspas mula sa itaas ng kanyang ulo. Bahagya niyang itinaas ang kanyang ulo habang nakayuko sa lupa. Nako! May mga uwak na nakaunat hanggang sa malayo. Mayroong kahit ilang libong uwak sa kalangitan. Bukod dito, pakiramdam niya ay hindi sila maaaring paglaruan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga pulang matang iyon na parang uwak. Biglang dumagundong pababa ang daan-daang uwak. Isang mapanglo na ungol ng oso ang nagmula sa kagubatan, at sa loob ng ilang segundo, humupa ang ingay. Halos isang oras ang lumipas, isang kaluskos ang narinig mula sa kanyang likuran. Isang medyo matandang lalaki na nasa katanghaliang gulang at isang batang lalaki na mga 6 o 7 taong gulang na tumatawa ng malakas, ang lumitaw sa likuran ni Chinyu. Ang paalala ng matanda ay mahalaga. Kung ako ang tinarget ng mga uwak, malamang ay namatay na ako. Hindi namamalayang napaatras si Chinyu. Bagamat kakaligtas lang ng matandang lalaki sa kanyang buhay, ang buhay na nilalang na maaaring lumitaw dito ay hindi masuri gamit ang sentido komon. Mas mabuting mag-ingat. Si Night Demon Crow, isang demonyong halimaw na ayon sa chismis ay madyay gising lamang sa walang hanggang kaharian ng gabi. Hindi ko inaasahan na totoo ang alamat. Nakatitig ang matandang lalaki sa mga uwak na umalis, hindi tumutugon sa pag-iingat ni Chinyu. Dapat ka ring maging isang panlabas na nabubuhay na nilalang, hindi ba? Lumingon ang matanda at biglang nagtanong. Hindi simple ang matandang ito. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at inihanda ang kanyang katawan para sa labanan. Huwag kang kabahan, kuya. Mahigit 700 taon nang naninirahan dito si Lolo, kaya marami siyang alam. Isa pa, tinanggap ng pinuno ng nayon ang 3 taong katulad mo sa nayon kahapon. Humisi ang batang lalaki at sinabing, kayo ba ang mga katutubo ng lugar na ito? Parang iba kayo sa mga nakilala ko sa ngayon. Malumanay na tanong ni Chinyu. Maraming lugar ang tila nagmula sa kahariang santo na ito. Tulad sa daigdig, may mga nayon, bayan, at mga bansa. Ang tinutukoy mo ba ay ang mga walang sibilisasyong demonyong halimaw na iyon? Ang mga buhay na nilalang na ito ay hindi pa nagigising ng kanilang kamalayan. Dito, sila ay tinatawag na confused consciousness. Ang mga bagong gising na ng kanilang kamalayan ay tinatawag na human consciousness. Ang mga nasa itaas ay tinatawag na true consciousness.
Pagkatapos noon, sila ay tinatawag na daw consciousness, at higit pa riyan, wala na akong ideya. Naramdaman ng matandang lalaki ang pag-iingat ni Chinyo, kaya hindi siya nilapitan. Saang antas ng kamalayan ka nabibilang, matandang lalaki? At saan mo nakuha ang impormasyong ito? Malabo nang maramdaman ni Chinyo na tila walang masamang balak ang matandang lalaki, kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong. Tayo ay nalilitong kamalayan. Nakangiting sabi ng matanda. Para bang nakikita niya ang pagkagulat ni Chinyo, nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Gayunpaman, simula nang tayo ay ipanganak, ginagabayan na tayo ng pinuno ng nayon. Dahil dito, unti-unti tayong nagkaroon ng kamalayan. Itinuro rin sa atin ng pinuno ng nayon ang paraan upang maiwasan ang mga mababangges na hayop na ito. Sinabi ng pinuno ng nayon na medyo malayo pa tayo sa pagiging kamalayan ng tao. Ano? Nabigla si Chinyo. Ang matandang lalaking ito ay nasa pinakamababang antas ng pag-iral sa kahariang santo na ito. Kumusta naman ang tunay na kamalayan at ang Tao consciousness? Base sa mga pangalan, tila mayroong sistema ng paglilinang ang kahariang santo na ito. Ginamit niya ang kanyang Nine Heavens Manifestations Gaze para silipin ang saint na ito. Kaharian, ngunit wala siyang naramdamang anumang kapangyarihan sa daan. Paano sila nagsaka? Kung gayon, anong antas ang pinuno ng inyong nayon? Nag-atubili sandali si Chinyo bago nagtanong. Kuya, ang pinuno ng nayon ang pinakakahanga-hangang tao. Siya ang pinakamakapangyarihang tao rito. Gusto mo bang bumalik sa nayon kasama namin at makilala ang pinuno ng nayon? Tiyak na iisipin mong kahanga-hanga siya. Sabi ng batang lalaki, habang tumatalon-talon, may bilog na ulo na tumatango at umiiling, mukhang napakaganda. Iilan lang ang alam niyang mga pang-uri, tulad ng kamangha-mangha at napakalakas. Ang bait-bait niya talaga. Tinanong ko na ang pinuno ng nayon dati, pero hindi niya ako sinagot. Dapat ay isa siyang kamalayan ng tao o isang eksperto na may mas mataas na antas. Kung hindi, paano niya tayo maliliwanagan? Ngumiti ang matanda at hinaplos ang ulo ng batang lalaki. Kalimutan mo na, hindi ako sasama. Bagamat gustong makilala ni Chinyo ang pinuno ng nayon na kanilang pinag-uusapan, medyo nag-aalala pa rin siya. Binata, mag-ingat ka kung gayon. Babalik na tayo ngayon. Sabi ng pinuno ng nayon, maraming tagalabas na tulad mo ang namatay. Umiling ang matanda at akmang aalis na kasama ang bata. Kumalaw ang katawan ni Chinyo at tahimik na naglakad patungo sa ibang lugar. Parang multo, mabilis siyang naglakad sa kagubatan, maliksi at mabilis ang katawan, halos walang tunog. Nagpalit siya ng direksyon bago huminto. Sa sandaling ito, dahan-daang lumitaw ang Nine Heavens Manifestations Gaze sa kanyang noo. Malinaw niyang nakita ang dalawang figurang iyon sa mundo ng Nine Heavens Manifestations Gaze. Parang mga infrared ray, dahan-daang naglakad palayo ang dalawa. Napakahusay na tao. At wala siyang kahit anong pag-iingat. Medyo mausisa si Chinyo. Hindi pa siya kailanman nawala ng gana. Ang matandang lalaking ito ay maaaring mabuhay ng mahigit 700 taon. Dahil sa kanyang kalagayan, pakiramdam ni Chinyo ay hindi na siya mabubuhay ng ganito katagal. Kabanata 2578, Pagpatay sa nayon. Sandali na nag-atubili si Chinyo. Nang malapit na silang umalis sa kanyang paningin, nagpasya siyang sundan sila. Matapos maglakad ng malayo, sa wakas ay napagpasyahan ni Chinyo na hindi na sila babalik para magplano laban sa kanya. Medyo natigilan si Chinyo. Tila may utang na loob siya sa 2 taong ito. Matapos silang sundan ng halos 4 na oras, tila may pumutol sa malalaking palumpong at ligaw na baging sa lupa. Naging napakaayos nito at nakabuo ng bahagyang mas makinis na landas. Lolo, may sugatang baboy ramo rito. Pwede tayong kumain ng inihaw na baboy ngayon. Tumawa ng malakas ang batang lalaki. May malaking sugat sa mukha ng baboy ramo sa harap nila. Sa sandaling ito, tila hindi pa ganap na patay ang baboy ramo na ito. Patuloy pa rin ang pagtaas-baba ng kanyang malaking tiyan. Medyo maganda ang swerte natin. Mukhang may isa pang lahi ng demonyo ang nangangaso ngayon lang. Mula sa sugat na ito, malamang na ang mga Night Demon Crows iyon. Ongyu, hintayin mo si Lolo. Tingnan muna natin ang anumang panganib sa malapit bago tayo magpatuloy. Medyo maingat ang matanda.
Umakyat siya sa puno at tumingin sa paligid. Matapos makumpirma na wala ang Night Demon Crow, dumulas siya pababa at umakyat sa bundok kasama ang batang lalaki. Hongyu, tuturuan ka ni Lolo kung paano balatan ang baboy ramo ngayon. May mga pamamaraan na kailangan dito. Pagkatapos mo lang itong hiwain saka mo lang masusulit ng husto ang balat. Pumajejek ang matanda. May hawak siyang punyal na gawa sa buto at malapit nang hiwain ang balat ng baboy ramo mula sa ulo. Biglang may kamay na humawak sa kanyang palso, at nanginig ang katawan ng matanda. Nang lumingon siya at makita si Chinyu, kumalma ang kanyang kinakabahang ekspresyon. Umiling si Chinyu at hinaila ang matandang lalaki at bata sa gilid. Naguguluhan ang dalawa, hindi alam kung ano ang gustong gawin ni Chinyu. Maya-maya, biglang lumaki ang tiyan ng baboy ramo na parang may hawak na payong. Pagkatapos noon, isang matalas na tuko ang tumusok sa balat ng baboy ramo. Isang Night Demon Crow na nababalot ng dugo ang ilang beses na kumaway at umalis sa lugar. Napakadelikado. Hindi ko inaasahan na kakainin ng Night Demon Crow na ito ang laman ng baboy ramo. Kung kikilos tayo ng padalos-dalos, tiyak na uungol ito. Sa oras na iyon, mamamatay tayong dalawa rito. Baka sa matandang lalaki ang takot habang hinihila niya ang batang lalaki palapit. Hongyu, yumuko ka kasama ko upang magpasalamat sa Panginoon. Yumuko ng malalim ang dalawa at yumuko. Ito ay isang ganap na tradisyonal na kilos ng pasasalamat ng mga tao. Matandang lalaki, hindi mo kailangang maging magalang. Iniligtas mo ang buhay ko ngayon lang, at wala akong pagkakataong magpasalamat sa iyo. Nang makitang magalang silang dalawa, dali-dali silang hinaila ni Chinyu pataas. Kailangan nating ipahayag ng maayos ang ating pasasalamat sa pagliligtas ng ating mga buhay. Dapat kang sumama sa akin sa nayon, at tatanggapin kita ng maayos, sabi ng matanda ng may determinadong ekspresyon. Sige. Lubos na kinumpirma ni Chinyu na ang dalawang taong ito ay walang puot sa kanya. Magandang pagkakataon iyon para makita ang ekspertong ito na kayang gisingin ang nalilitong kamalayan, bagamat medyo mapanganib. Gayunpaman, nadama ni Chinyu na ang isang eksperto na kayang magturo at magbigay liwanag sa mga tao ay hindi magiging banta sa kanya. Habang nangunguna ang matanda sa daan, unti-unting lumawak ang daan sa unahan. Sa kaibuturan ng sinaunang kagubatan, isang maliit na nayon ang tahimik na nakaupo. Ang nayon ay napapaligiran ng mga makakapal na puno, at ang matataas na sinaunang mga puno ay naglalagay ng mga bitik-bitik na anino sa ilalim ng araw. Isang malinaw na batis ang dumadaloy sa nayon at nagdala ng kapayapaan at sigla. Simple lang ang pagkakagawa ng mga bahay sa nayon, pangunahing gawa sa kahoy at kawayan, na may kasamang mga natural na elemento. May mga paliko-likong daanan na hinabi ng mga bato sa bawat sulok ng nayon. Nagkaroon ng napakalaking sunog sa loob, tila ang lugar na kainan ng mga taga-nayon. Karamihan sa mga nabubuhay na nilalang ay takot sa kapangyarihan ng apoy. Habang lumalaki ang apoy, mas lalo nitong napapaalis ang mga demonyong halimaw na ito. Ang lugar kung saan nagliliyab ang apoy ay kung saan kaming mga taga-nayon ay sama-samang kumakain araw-araw. Nagkukwentuhan ang lahat doon at nakikinig sa pagkukwento ng pinuno ng nayon. Lolo, may bisita ngayon. Matutulog ako ng gabing ito. Hinawakan ni Hongyu ang kamay ng kanyang lolo at tumalon pataas, umiikot na parang duyan. Sige. Sige. Tumawa ang matanda habang hinahaplos ang kanyang puting balbas. Kumunat ang noo ni Chinyu. Habang papasok sila sa loob, wala silang nakitang kahit sino. Sa kabaligtaran, bahagya niyang naamoy ang dugo. Bahagyang nanigas ang kanyang katawan, at nag-ingat siya sa matandang lalaki sa tabi niya. Gayunpaman, ang ekspresyon ng matandang lalaki ay malungkot din habang nakatitig sa kailaliman at naglakad lampas kay Chinyu, dahan-daang sumusulong. Habang papalapit sila sa siga, mahina nilang naririnig ang kakaibang tawanan. Pagpasok nila, nakita nila ang tatlong demonic cultivator na kalahating laki ang laki kaysa kay Chinyu at malakas na nagsasalita. Demonic flame, faint radiance, nakikita mo ba iyon? Tulad ng inaasahan ko. Bagamat hindi natin magagamit ang teknik dito, magagamit pa rin natin ang mga pamamaraan ng mga katawan ng mga demonic cultivator.
Nakakagulat ang Saint Power na nakapaloob sa mga karneng ito. Matapos kumain ng mahigit 30 tao at hayop, halos dumobol ang lakas ng ating mga katawan ng halimaw. Isang lahing halimaw na ang katawan ay puno ng dugo at langib ang tumatawa ng malakas. Kinakagat niya ang laman ng isang ulo, ng paunti-unti. Lahat ng ito ay dahil sa pagiging determinado ni Lord Darkheart. Noong una, natakot ako na baka hindi natin sila matalo. Hindi ko inaasahan na hindi lalaban ang mga buhay na nilalang na ito. Ngayon, ang ating lakas ay tiyak na mas malakas kaysa sa ibang mga buhay na nilalang na pumasok sa saint na ito. Kaharian. Ang mukha ng demonic flame ay nagpakita ng isang mabangis na ekspresyon. Bilisan mo ang pagpapakulo ng dugong ito at palamigin ang katawan ng halimaw na ito. Pagkatapos niyan, magpatuloy ka sa paghahanap ng mga katulad na nayon. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga buhay na nilalang na ito ay tila pinaghihigpitan ng ilang mga patakaran. Tumingin si Darkheart sa isa sa mga lugar, at isang ekspresyon ng takot ang lumitaw sa kanyang mukha. Sino yan? Lumabas ka rito. Kayo. Lolo, hindi ba't iniligtas natin sila? Bakit nila pinatay sina Tia Mago, Sister Chin, at Brother Gu? Umagulgol ng malakas ang batang lalaki, kumapit sa mga hita ng matanda at umiyak ng malakas. May dalawa pang handog na dugo rito. Putulin mo ang kanilang mga ulo at pakuluan mo ang dugo sa palayok. Nagliwanag ang mga mata ni Darkheart nang makita niya silang dalawa. Bawat nilalang dito ay kumakatawan sa isang bahagi ng kapangyarihan ng santo. Boss, may isa na namang tagalabas na naghatid sa ating pintuan. Sa sandaling ito, napansin ng demonic flame si Chinyu sa likuran. Para siyang isang gutom na lobo na nakatutok ang mga mata sa isang kuneho. Hinaranggan nilang dalawa ang daan, hindi binigyan ng oras si Chinyu para makapag-react. Sumugod sila, at ang napakalaking puwersa ay sumalpok sa kamao ni Chinyu, na naging dahilan upang sila ay manginig. Titig ng siyam na manifestasyon ng langit. Sa isang iglap, ang dalawang kamao ni Chinyu ay sumugod ng buong lakas at binomba ang gilid ng mga braso ng 2 taong ito. Nang hindi natama ng 2 demonyong cultivator ang kanilang mga target, ang kanilang mga katawan ay bumagsak sa kay Chinyu. Nakakakilabot na kapangyarihan. May bakas ng dugong lumabas mula sa sulok ng bibig ni Chinyu. Bagamat nakapatay na siya ng maraming buhay na nilalang, gayon din ang 2 demonyong cultivator na ito. Bukod dito, nararamdaman ni Chinyu ang mga langib ng dugo na bumabalot sa kanilang mga kamao. Tila isa itong uri ng pamamaraan ng demonic cultivator para sa pagpapatibay ng katawan. Kabanata 2579, ang hindi maipaliwanag na kontra-atake. Dama po ang kamao ni Chinyu sa mga langib na ito, at malinaw na nasipsip nito ang ilan sa kapangyarihan at naging sanhi ng pagbaba ng malaki sa kapangyarihang naipasa sa mga katawan ng lahi ng halimaw. Aha, hindi mahina ang pisikal na lakas ng batang ito at tila nakasipsip ng maraming banal na enerhiya. Bilisan mo at patayin ang batang ito. Nagliwanag ang mga mata ni Demonic Flame, at bumilis ang kanyang paghinga. Ang paraan ng pagtingin niya at ni Faint Radiance kay Chinyu ay parang isang gutom na lobo na nakatitig sa kanyang biktima. Agad na sinalakay ng dalawa si Chinyu na parang bagyo. Dahil sa bentahe ng kanilang mga katawan, hindi sila nag-atubili kahit na sila ay nasugatan. Sa loob ng wala pang 5 minuto, maraming sugat ang lumitaw sa katawan ni Chinyu. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa mga sugat na ito. Naramdaman ni Chinyu ang unti-unting paghina ng kanyang kontrol sa kanyang katawan. Bang! Tumalon si Faint Radiance, ang kanyang halimaw na katawan ay nakakurba na parang pana. Gamit ang lakas ng kanyang katawan, pilit niyang itinulak ang isang tuhod sa likod ni Q. Ang kanyang tuhod ay nababalutan ng makapal na patong ng langib ng dugo, at nang bumangga siya sa likod ni Chinyu, agad itong napunit. Ang kanyang katawan, na tinamaan ng napakalaking puwersang ito, ay natigilan ng may pagyanig. Haha, pumunta ka sa impyerno, brat. Sumugod si Demonic Flame na may nakakairitang ngiti, gustong basagin ng direkta ang ulo ni Chinyu. Paf! May narinig siyang kakaibang tunog na tila nalilipat mula sa kanyang katawan patungo sa kanyang mga tainga. Sa sandaling ito, may hawak na punyal si Chinyu na tila gawa sa buto,
itinutok ito mula sa kanyang tadyang at pagkatapos ay pauilas pataas, na pumuputol sa lahat ng kanyang mga panloob na organo at puso. Tumama ang kamao niya sa ulo ni Chinyu, at halos nawalan siya ng lakas. Iligtas mo ako! Nanginginig na sigaw ni Demonic Flame. Napansin niya, kasabay ng pagkapunit ng kanyang mga laman loob, ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang humina hanggang sa puntong hindi na niya makontrol ang sarili, at kusang loob niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, nakaramdam si Chinyu ng banayad na puwersa na pumasok sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang katawan, na tila mabigat dahil sa nakaraang pinsala, ay bahagyang gumaan. Ang kanyang mga pinsala ay bumuti nang pumasok sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng Saint. Ikaw naman ngayon. Tinitigan ni Chinyu si Faint Radiance sa harap niya, ngumisi, at sinabing, Teka, paano mo nakita ang kahinaan ng katawan ng Demonic Flame? May kakaiba sa mga mata mo. Bakit ka nakakagamit ng teknik dito? Tiningnan ni Faint Radiance ang mga mata sa noo ni Chinyu at napasigaw ng may bahid ng takot. Magtanong ka kapag nasa impyerno ka na. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Chinyu. Naging malinaw ang kanilang mga katawan sa harap niya, at ang pinakamahinang bahagi ng kanilang Saint Power ay ang kanilang mga pinakamahinang bahagi. Bukod pa rito, ang kanilang mga galaw ay bahagyang bumagal din sa ilalim ng tingin ng Nine Heavens Manifestations Gaze. Ito ang nagbigay kay Chinyu ng kalamangan sa pagkubkob sa dalawa. Sa ilalim ng pananakot ng pares ng mga matang ito, nagsimulang makaramdam ng kaba si Faint Radiance, natatakot na agad siyang patayin ni Chinyu. Lalong lumala ang mga sugat sa kanyang katawan, at kitang-kita ang panghihina ng kanyang kaluluwa. Panginoong madilim na puso, iligtas mo ako agad. Hindi ko na kaya pang kumapit, sigaw ni Faint Radiance. Kung ayaw mong mamatay, labanan mo siya ng buong lakas. Malamig na nakatitig ang kabilang lahi ng halimaw sa labanan na parang wala siyang balak na makialam. Naghihintay ka ba ng tamang pagkakataon? Mas makakabuti ito para sa akin. Bagamat nakikipaglaban si Chinyu kay Faint Radiance, ang kanyang Nine Heavens Manifestations Gaze ay nakatitig kay Darkheart. Ang lahing halimaw na ito ay unti-unting umaatres nang walang anumang aksyon ng suporta. Pumunta ka sa impyerno. Malakas na nalabanan ni Chinyu ang atake sa tuhod ni Faint Radiance at sinaksak ang punyal sa kanyang puso. Bumagsak sa lupa ang Faint Radiance. Isang bola ng gas ang lumabas mula sa kanyang kaluluwa at dahan-daang napadpad sa kaluluwa ni Chinyu. Sa sandaling ito, isang matinding kirot ang biglang dumampi sa noo ni Chinyu. Isang matinding kirot ang sumabog sa kanyang banal na pakiramdam. Pagkatapos noon, dahan-daang pumikit ang mga mata sa kanyang noo at naglaho mula sa noo ni Chinyu. Mukhang panandalian lang ang mga pupil mo. Ang kakayahan mong mahanap ang mga mahihinang bahagi ng Demonic Flame at Faint Radiance ay may kinalaman sa pares ng mga matang ito. Bukod pa rito, tila nahuhulaan ng mga mata mo ang susunod mong gagawin. Si Darkheart, na kanina pa umaatres, ay tumigil. Pero ngayon, nawala na ang matang ito. Isang silindrong buto ang lumitaw sa kanyang kamay sa isang punto. Nahasa ang dulo ng buto. Pinanday niya ang buto para maging parang sibat. Unang araw nila iyon sa kaharian ng mga santo, at ang pagkakaroon ng ganoong sandata ay maituturing na hindi naman masama. Ang bilis. Nagsimulang tumakbo si Darkheart, at ang kanyang bilis ay napakabilis. Napakabilis nito na tila may mga imaheng lumitaw sa harap niya. Siguro ginamit niya lahat ng lakas na nilunok niya para palakasin ang kanyang mga binti. Sa isang iglap, ang sibat ay tumagos sa hangin, na naglabas ng isang matalim na tunog ng sipol. Hindi maiiwasan. Mabangis na itinutok ni Chinyu ang punyal sa kanyang kamay sa dulo ng sibat. Pumutok. Sa ilalim ng epekto ng nakakatakot na bilis na iyon, ang braso ni Chinyu ay naglabas ng isang malinaw na tunog. Direktang nabali ng nakakatakot na puwersang ito ang kanang braso niya. Bush! Hindi binigyan ni Darkheart si Chinyu ng oras para huminga. Ang tusok ng buto sa kanyang kamay ay tila naging sibat. Sumugod siyang muli kay Chinyu, tinutukan ang mahalagang bahagi nito. Paf! Bahagya namang naiwasan ni Chinyu ang butong tumutusok sa kanyang puso, at tumagos ito sa gilid ng kanyang katawan. Agad na nabasag ng napakalaking puwersa ang ilan sa mga tadyang ni Chinyu.
Mabilis at tumpak ang atake ni Darkheart, puno ng mapanirang kapangyarihan. Sa lakas at bilis, siya ang may kalamangan. Sa dalawang atake pa lamang, nakapagdulot na siya ng matinding pinsala kay Chinyu. Lumubog ang puso ni Chinyu. Napansin niya na habang umaagos palabas ang kanyang dugo, ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ay nagsimulang humina, at ang kapangyarihang kumokontrol sa kanyang katawan ay nagsimulang maubos, tulad ng demonic flame at faint radiance ngayon lang. Pumunta ka sa impyerno. Muling tumusok ang buto sa kanyang kamay sa ulo ni Chinyu na parang kidlat. Muling tumaas ang bilis at lakas ng ataking ito. Kanina, nakapagpanatili pa ng kaunting lakas si Darkheart nang umatake siya. Malamang ay natatakot siya na may backup plan pa si Chinyu. Sa sandaling ito, nang makitang matagumpay na umatake ang dalawang sibat, hindi na nagpigil si Darkheart. Ang butong tusok sa kanyang kamay ang nakapagtipon ng kanyang pinakamalaking lakas. Ang butong tusok ay naglalaman ng kung anong uri ng balak pumatay. Sus Mariosep, hindi ko maiiwasan to. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Chinyu. Ang biglaang pagbilis ng pag-usbong ng buto ay hindi nagbigay daan sa kanya upang makareact agad. Bang! Diretso na tumagos ang buto sa ulo niya. Punong nayon, iligtas po ninyo ang nakababatang kapatid. Kakaligtas lang niya sa atin. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Nanginig ang katawan ng bata habang nagtatago sa likod ng matanda. Sa tabi nila, may sumulpot na isang binata na amoy alak. Magulo ang buhok niya at may kaunting langis. Tila hindi siya nakapaghugas ng buhok ng maraming araw. Gulp! Gulp! Hanggayo, ako ba ang tinatawag mo? Natigilan sandali ang binata bago ito nakapag-react. Ayos lang siya, ayos lang siya. Malapit nang mabubuhay ang nakababatang kapatid ko. Hinimas ng pinuno ng nayon ang kanyang mapula-pulang ilong at walang pakundangang sinabi. Kabanata 2580, ang mga kasanayan ng puso ng kaharian ng mga santo. Punong nayon, paano nga ba mabubuhay muli ang isang patay? Mapait na sabi ni Hongyu. Dahil sa matagal na siyang umiyak, namumula ang kanyang mga mata. May mga taong namamatay kapag sila ay namatay, ngunit ang ilan ay maaaring mabuhay muli. Nakangiting sabi ng pinuno ng nayon. Nakangiting sabi ng pinuno ng nayon. Nakakapagtaka, bakit hindi man lang tumataas ang kapangyarihan ko? Bakit hindi ko ma-absorb ang saint power niya? Kumunot ang noo ni Darkheart, mukhang nagtataka. Ang pagpatay sa mga nabubuhay na nilalang ay maaaring magpataas ng lakas ng isang tao. Ito ang unang tuntunin ng kaharian ng mga santo na kanilang naunawaan. Hindi pa ito naging exception simula noong araw na sila ay narito. Kasama rito ang pagpatay sa mga taga-nayon dito. Bawat taga-nayon na kanilang mapapatay ay magpapalakas din ng kanilang lakas. Bakit may exception sa pagkakataong ito? Posible kayang buhay pa ang taong ito. Biglang naisip ni Darkheart ang posibilidad na ito. Sa sandali ng pagkalito, isang punyal ang tumago sa kanyang ulo. Paano iyon posible? Ito lang ang tanging pumasok sa isip niya matapos gumuho ang mundong nasa harap niya. Sa sandaling ito, wala na ang bangkay ni Chinyu. Kung paanong panaginip lang ang pagpatay niya kay Chinyu, hindi maintindihan ni Darkheart ang nangyayari kahit noong namatay na ito. Bumalik ang oras sa 20 segundo ang nakalipas. Nang matusok ang ulo ni Chinyu, bigla siyang nakarinig ng isang malamekanikong boses na umalingaw sa kanyang isipan. Teknik ng pagbabalik ng langit, buhayin. Ang tatak ng langit na nagbabalik sa kanyang kaluluwa ay nagliwanag. Isang sinag ng liwanag ang humila sa kanyang kaluluwa na inanod patungo sa madilim na puso patungo sa isang madilim na berdeng daanan. Kasabay nito, nakita niya ang kanyang bangkay sa nayon. Habang humahakbang papalapit si Chinyu, biglang napagtanto niya na ang ulo niya, na nabutas kanina lang, ay kakaibang tumubo pabalik. Habang sumusulong muli, tila bumabalik sa dati ang kanyang katawan, dahan-daang bumabaliktad ang takbo nito. Bagamat hindi pa nauunawaan ni Chinyu ang dahilan, napagtanto niyang hindi na siya makagalaw pagkatapos niyang humakbang ng ilang hakbang. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay nasa ibabaw mismo ni Darkheart. Tila nakapatong ang katawan niya kay Darkheart, ngunit walang napansin si Darkheart. Magandang pagkakataon ito. Nagliwanag ang mga mata ni Chinyu.
Natulala pa rin si Darkheart, at ito na ang perpektong pagkakataon para patayin siya. Paano ako babalik? Bilisan mo, bumalik ka. Medyo nabalisa si Chinyu. Ano man ang mangyari, ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay tiyak na isang magandang bagay para sa kanya. Habang lumilitaw ang kaisipang ito sa kanyang isipan, naramdaman ni Chinyu ang kanyang kaluluwa na pilit na hinihila ng isang napakalaking puwersa na hindi mapaglabanan. Pagkatapos noon, lumitaw ang kanyang katawan sa ibabaw ni Darkheart, at hawak pa rin niya ang punyal sa parehong posisyon gaya ng kanina. Tinamantala niya ang pagkakataong gamitin ang punyal, at ang punyal ay bumaon kay Dark. Ulo ng mga puso. Bang! Tunog. Isang pag-agos ng kapangyarihan ng santo ang Dam-Aloy sa kanyang kaluluwa, at ito ang pinakamakapangyarihang kapangyarihan ng santo na nakita niya. Habang nagsasama ang dalawa, naramdaman ni Chinyu ang pagga ng kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, mapapalakas ko ng husto ang katawan ko. Hindi simple ang lalaking ito. Kaya niyang mag-ipon ng nakakatakot na saint power sa loob lang ng maikling panahon. Medyo nagulat si Chinyu. Kahit na sa tulong ng Nine Heavens Manifestations Days, hindi siya kasing eksaherado ni Darkheart. Kung hindi lang dahil sa hindi inaasahang pangyayaring naganap, malamang ay patay na siya ngayon. Kapatid, nabuhay ka ulit. Kinulo ng boses ng batang lalaki na si Hongyu ang kanyang pag-iisip. Hinailan niya ang matanda sa gulat at hindi makapaniwalang paraan. Ito ba ang pinuno ng inyong nayon? Kumunat ang noo ni Chinyu at tinitigan ang binata na mukhang isang kriminal sa harap niya. Tiningnan niya ang batang lalaki at ang matandang lalaki ng may paghihinala. Oo, ako nga. Panauhin ang bisita. Hongda, mag-impake ka at gumawa ka ng tsaa para sa bisita. Hongyu, magtago ka muna sa bahay. Kung hindi, iiyak ka na naman, casual na sabi ng binata. Kakaiba ang tingin ni Chinyu sa matanda habang nililinis niya ang mga taga-nayo na namatay ng malungkot at ibinubuhos ang dugong pinakuluan ng lahi ng halimaw. Kakaiba ang pakiramdam na iyon. Mukhang naglilinis ng bahay ang matanda. Napakaraming taga-nayon ang namatay ng malungkot sa kamay ng mga tagalabas. Hindi mo ba sila kinamumuhiin? Nag-aalangan na tanong ni Chinyu. Bakit ko sila kamumuhian? Ito ay ang kaligtasan ng pinakamatibay, at ang kanilang kamatayan ay nakatadhana. Kung gusto mong mamuhi, hindi ba dapat ay mamuhi rin ang mga demonyong halimaw na kinain sa nakalipas na ilang daang taon? Tanong ng binata na may kakaibang ekspresyon. Hindi alam ni Chinyu kung ano ang isasagot. Ang tagal na ninyong magkasama. Wala ba kayong nararamdaman para sa isa't isa? At hindi rin dapat mahina ang inyong lakas. Kung hindi, hindi kayo papayagan ni Darkheart at ng iba pa. Bakit hindi ninyo sila pinigilan? Medyo naguguluhan pa rin si Chinyu. Mukhang pabaya ang binata. Gayunpaman, dahil nakaligtas sa kamay ng 3 demonyong cultivator, ang lalaking ito ay hindi simple. Bukod pa rito, batay sa sinabi ng matanda, kayang baguhin ng lalaking ito ang nalilitong kamalayan tungo sa kamalayan ng tao. Hindi ito kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Hindi ko maaaring atakihin ang mga tagalabas maliban na lang kung magpatupad sila ng kahit anong uri ng patakaran. Umiling ang binata. Punong nayon, narinig ko si Hongyu na nagsabing ako ay nabuhay na mag-uli. Alam mo ba na ito ay isang uri ng tuntunin? Ito ang kasanayan ng Heart of Saint Kingdom. Mayroong 81 piraso ng Heart of Saint Kingdom, bawat isa ay nagtatakip ng isang kasanayan sa loob. Ang iyong kasanayan sa Heart of Saint Kingdoms ay dapat na heaven return. Pinapayagan ka nitong mag-rewind sa isang panahon pagkatapos mapatay ang iyong kaluluwa. Habang lumalakas ang iyong kaluluwa, ang tagal ng pag-rewind ay aabot pa ng mas matagal. Tumawa ng malaswa ang pinuno ng nayo na para bang may naisip siyang kakaibang eksena. Kung gagamitin ko ito para panooring maligo si Byudang Zhang, hindi ako matatakot kahit tadteren niya ako hanggang mamatay gamit ang kutsilyo. Ubo, ubo, ubo. Bagamat walang ipinakitang ekspresyon sa mukha ni Chinyu, labis pa ring nayanig ang kanyang puso. Kung susuriin ito ayon sa mortal na kaharian, ito ay isang napakalakas na kapangyarihan ng pagbaligtad ng oras. Bukod pa rito, hindi niya kailanman naunawaan ang daan ng panahon.
Paano niya magagamit ang gayong kapangyarihang sumusuway sa langit gamit lamang ang isang banal na puso ng kaharian? Hinayaan niyang tingnan ng kanyang banal na pandama ang tatak ng langit na nagbabalik sa kanyang kamalayan. Sa sandaling ito, ang tatak ng langit na nagbabalik sa kanyang kaluluwa ay tuluyang lumabo. Habang may bakas ng kapangyarihang pumasok sa tatak ng langit na nagbabalik mula sa kanyang kaluluwa, ang tatak ng langit na nagbabalik ay dahan-daang nakabawi ng bakas ng liwanag. Gayunpaman, kung titingnan ang bilis na ito, malamang naaabutin ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan bago makabawi. May limitasyon ba ang paggamit ng kasanayang ito? Mabilis na nagtanong si Chinyu. Gamit ang bagay na ito, hindi ba't magkakaroon siya ng karagdagang proteksyon na anting-anting sa kahariang santo na ito? Mas matapang pa niyang may explore ang banal na rehiyon na ito. Ang paggamit ng skill ay may kaugnayan sa kapangyarihan ng kaluluwa ng may-ari. Bukod dito, mas malakas ang skill, mas mabagal ang paggaling nito. Kailangan mong hintayin na makasipsip ng sapat na kapangyarihan ang Heart of Saint Kingdom bago mo ito magamit muli. Walang silbi ang skill na ito. Tila bihasa ang pinuno ng nayon sa puso ng kaharian ng mga santo at ipinaliwanag ang mga bagay na ito kay Chinyu ng detalyado. Siya nga pala, ano ba talaga ang ibig sabihin ng Heart of Saint Kingdom na ito? Tanong ni Chinyu na may pagtataka. Ito ang unang beses na narinig niya ang pangalang ito. Hindi ka ba tagalabas? Bakit hindi mo man lang alam ito? Sa pagkakataong ito, ang binata naman ang nakaramdam ng kakaiba. Kayang kontrolin ng 81 kaharian ng puso ng mga santo ang buong kaharian ng mga santo at maging pinuno ng kaharian.